Isipin mo ito, sa mismong sandaling ito, hawak mo ang kapangyarihang gawing tagumpay ang pinakamabibigat na pagsubok sa iyong buhay. Pero paano nga ba? Ngayon, susuriin natin ng malaliman ang puso ng Stoicism, isang sinaunang pilosopiya na nagbigay lakas sa mga tao upang magtagumpay sa gitna ng kahirapan at makahanap ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan sa loob ng maraming siglo. Balikan mo ang huling pagkakataon na ikaw ay hinarap ng isang sitwasyong sumubok sa iyong pasensya o nagpayanig sa iyong tiwala sa sarili. Paano ka tumugon? Naging bihag ka ba ng iyong agarang damdamin? O pinili mong tumugon batay sa iyong mga pagpapahalaga at paninindigan? Dito namamayani ang Stoicism, tinuturuan tayong harapin ang mga hamon ng buhay ng may tapang, karunungan at kapanatagan. Tatalakayin natin ngayon ang isang mahalagang konseptong ugat sa sinaunang karunungan, ngunit napapanahon pa rin sa makabagong mundo. Ang sining ng paghubog sa isipan upang tumugon, hindi basta mag-react. Hindi lang ito tungkol sa pagpigil ng galit o pagpapanatili ng lamig ng ulo sa mahirap na sitwasyon. Ito'y tungkol sa pagkakaroon ng malalim na kamalayan at pag-ugat sa kasalukuyang sandali, isang kakayahang harapin ang agos ng buhay ng may biyaya at layunin. Ang mga Stoic, mga pilosopong Griego at Romano, ay naniwalang bagamat wala tayong kontrol sa mga pangyayari, may kapangyarihan tayo kung paano natin ito binibigyang kahulugan at pinipiling tugunan. Tinuturuan tayo ng Stoicism na ituon ang pansin sa mga bagay na kaya nating kontrolin habang binibitawan ang pagkakabit sa mga panlabas na kaganapan. Sa ganitong paraan, natututo tayong huminto, magnilay at kumilos ng may dahilan, hindi padalos-dalos. Bakit ito mahalaga? Isipin kung gaano karaming stress, pagsisisi, at galit ang bunga ng padalos-dalos na mga reaksyon. Pero paano kung kaya mong manatiling kalmado at mahinahon kahit magulo ang paligid mo? Hindi lang ito tungkol sa kapayapaan ng isip, kundi pagiging mas mabisa, mahabagin, at matatag, mga katangiang hindi lamang makapagpapabago sa sarili mo, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid mo. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga estratehiya na hango sa makabagong sikolohiya at pilosopiyang Stoic para tulungan kang linangin ang ganitong pag-isip. Tututukan natin kung paano linangin ang mindfulness, ang kahalagahan ng pagkilala at paghayag ng emosyon sa makabubuting paraan, at kung paano panatilihin ang mas malawak na pananaw, isang kakayahang bihasa ang mga Stoic. Sa pagtatapos ng talakayan, magkakaroon ka ng toolkit ng mga estratehiya upang matutong huminto, suriin at tumugon ng may pag-isip sa kahit anong hamon sa buhay. Kaya simulan na natin ang paglalakbay na ito, ang pag-angkla sa sarili sa karunungan ng Stoicism at sa kapangyarihan ng isipan na pumili ng tugon at sa gayon ay baguhin ang ating karanasan para sa ikabubuti. Sa ating paglalakbay upang maunawaan ang diwa ng pagtugon imbes na pag-react, pumapasok tayo sa isang mundo kung saan bawat pag-isip at kilos ay sinasadya, kaakibat ng malalim na aral ng Stoicism. Ang mga Stoic, mga kagalang-galang na pantas mula sa sinaunang Gresya at Roma, ay may pananaw sa buhay na kamangha-manghang akma sa mabilis na takbo ng makabagong panahon. Itinuro nila ang kahalagahan ng pamamahala sa sariling damdamin at reaksyon, binigyang diin na ang tunay na kapangyarihan ay nasa kakayahan nating pumili kung paano tutugon sa bawat sitwasyon. Bakit nga ba mahalaga ang pagpili ng tugon kaysa sa padalos-dalos na reaksyon? Isipin mong nasa isang tensyonadong pagpupulong ka o may personal kang problemang kinakaharap. Natural sa tao ang agarang mag-react, pinangungunahan ng bugso ng damdamin. Pero sa karamihan ng pagkakataon, ang ganitong reaksyon ay hindi sa ating kapakanan. Maaari nitong palalain ang alitan, masaktan ang mga relasyon, o makabuo ng mga desisyong pagsisisihan sa bandang huli. Dito muling nainibabaw ang karunungan ng Stoics. Naniniwala silang dapat tayong mamuhay ayon sa kalikasan at katuwiran, isang buhay na ginagabayan ng bertud at lohikal na pag-isip.
Sa pagsasabuhay ng pilosopiyang ito, natututo tayong obserbahan ang ating mga unang pagnanasa o impulsive na reaksyon, suriin ito gamit ang isip, at pumili ng aksyon na umaayon sa ating mga pinahahalagahan at layunin. Ang pagtugon imbes na mag-react ay nangangahulugang paghinto muna sa tuwing may sitwasyong nagpapagalit o nakakagulat. Tumutukoy ito sa pag-atras sandali, hindi lang upang obserbahan ang nangyayari sa labas kundi pati na rin ang ating panloob na reaksyon. Sa maikling paghintong ito, nabibigyan natin ang sarili ng pagkakataong pag-isipan ang mga posibleng kalalabasan at pumili ng kilos na may balanse, may katuwiran, at higit sa lahat, nasa ilalim ng ating kontrol. Sa pagsasabuhay ng stoic na pananaw, hindi natin tinatanggihan o itinatago ang ating damdamin. Sa halip, kinikilala natin ang mga ito, inuunawa kung saan ito nanggagaling, at pagkatapos ay nagdedesisyon kung paano ito dapat makaapekto sa ating kilos, kung kailangan ba ito o hindi. Sa paraang ito, nabibigyan natin ang sarili ng kapangyarihang makitungo sa mundo, habang pinananatili ang panloob na kapayapaan at integridad. Ngunit higit pa sa personal na katahimikan, ang kahalagahan ng pagtugon ay umaabot sa kalidad ng ating mga relasyon, sa husay ng ating pamumuno, at sa tibay natin sa gitna ng pagsubok. Sa tuwing tayo ay tumutugon ng may pag-isip, ipinapakita natin ang respeto, pag-unawa, at empatya sa pananaw at karanasan ng iba, nagbubunga ito ng mas makahulugang at positibong ugnayan. Ang paglalakbay patungo sa disiplina ng isipan ay nangangailangan ng higit pa sa simpleng intensyon. Kinakailangan ito ng tuloy-tuloy na pagsusumikap, gaya ng mga kasanayang itinaguyod ng mga Stoic. Ang kanilang mga turo ay nagbibigay ng walang kupas na kaalaman na maaaring magsilbing gabay sa ating makabagong pagsasanay ng pagiging mapagmatsyag at tumutugon. Una, talakay natin ang kapangyarihan ng pagkakaroon ng kamalayan sa sarili, isang pundasyon ng pilosopiyang Stoic. Binigyang diin ng mga Stoic ang kahalagahan ng introspection o pagninilay at ang pag-unawa sa sariling mga iniisip at motibasyon. Sa ating panahon, nangangahulugan ito ng masingsing pagkaalam sa ating mga iniisip at damdamin. Kapag may kamalayan tayo sa mga ito, mas nagiging handa tayong pamahalaan ito ng epektibo. Ang mataas na antas ng kamalayang ito sa sarili ang unang hakbang upang kilalanin ang paglapit ng isang emosyonal na reaksyon, at ang mahalagang hakbang upang mapili natin ang mas makatuwirang tugon. Sunod, tatalakayin natin ang kasaysayan ng paghinto o pause, isang simpleng ngunit makapangyarihang estratehiya. Si Marcus Aurelius, isang Stoic na emperador, ay madalas magsalita tungkol sa espasyo sa pagitan ng stimulus at response, isang espasyong may kapangyarihan tayong pumili ng ating kilos. Sa pamamagitan ng paghubog sa ugali ng paghinto, kahit ilang segundo lamang, nabibigyan natin ang sarili ng panahon upang humiwalay muna sa bugso ng emosyon. Sa paghintong ito, maaari tayong huminga ng malalim, magnilay saglit, o tahimik na pag-isipan ang sitwasyon. Sa espasyong ito, maaari nating tanungin ang ating panloob na Stoic, anong bertud ang dapat kong ipakita ngayon, at anong tugon ang tugma sa aking pinakamataas na sarili. Isa pang mahalagang estratehiya ay ang pagpapalit ng pananaw o reframing, isang teknik na ginamit ng mga Stoic upang mapanatili ang kalmadong damdamin sa harap ng kahirapan. Ito ay ang sinadyang pagpili na tingnan ang isang sitwasyon sa ibang anggulo, isang pananaw na binabawasan ang bigat ng emosyon at nagpapakita ng bagong paraan ng pagharap. Halimbawa, sa halip na tingnan ang isang mahirap na sitwasyon sa trabaho bilang isang panganib, maaari mong makita ito bilang pagkakataon upang lumago at ipakita ang iyong katatagan. Sa pagbabago ng ating salaysay o narrative, nababago rin natin ang ating emosyonal na tugon at nabubuksan ang mga bagong landas ng pagkilos. Bukod dito, ang mga Stoic ay tagapagtanggol ng pagtuon sa kung ano lamang ang nasa ating kontrol at ang pagbitiw sa mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Sa pagsasagawa ng prinsipyong ito, natututo tayong gamitin ng tama ang ating enerhiya, tumugon sa ating sariling iniisip at kilos,
habang tinatanggap ang mga pangyayari sa paligid. Hindi ito nangangahulugang pagiging pasibo o walang pakialam. Sa halip, ito ay pagkilala kung saan talaga tayo may kapangyarihan at ang pagpiling kumilos doon ng may layunin at integridad. Panghuli, ang tuloy-tuloy na pagsasanay at pagsusuri sa sarili ay susi sa pagsasanay ng isipan. Ang mga Stoic ay may araw-araw na self-examination, sinasalamin ang kanilang mga kilos at pag-unlad patungo sa kabutihan. Gayon din, maaari nating tapusin ang bawat araw sa pagninilay, nakapili ba ako ng maayos na tugon ngayong araw? May mga pagkakataon ba akong bumalik sa reaktibong asal? Ang prosesong ito ng patuloy na pag-aaral at paglago ay humuhubog sa isang isipan na mas tumutugon kaysa nagre-react. Sa kalaunan, nalilinang ang karunungan at balanse na pinahahalagahan ng Stoicism. Sa pagsasama ng mga estratehiyang ito sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lamang natin ginagalang ang pamana ng mga Stoic, kundi pinapalakas natin ang ating sarili upang mamuhay ng may layunin, kapayapaan, at kahusayan. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay, nababago natin ang ating isipan, ginagabayan ito na piliin ang mga tugon na sumasalamin sa ating pinakamalalim na mga prinsipyo at layunin sa buhay. Ang mindfulness, sa pinakaubod nito, ay ang paglinang ng malalim na kamalayan sa kasalukuyang sandali. Ito ay ang pagmamasid sa ating mga iniisip, emosyon, at sensasyon ng walang paghuhusga, na nagbibigay daan sa atin upang maunawaan ang kanilang pinagmulan at epekto. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mindfulness, nakikiisa tayo sa adhikaing Stoic na mamuhay ng may kamalayan at layunin, ang pagtutok sa ngayon, ang tanging sandali kung kailan tunay tayong may kapangyarihang kumilos. Isang praktikal na paraan upang linangin ang mindfulness ay sa pamamagitan ng mga ehersisyo sa tutok ng atensyon, tulad ng breath meditation. Sa simpleng pagmamasid sa ating hininga, pagpansin sa bawat paglanghap at pagbuga, natututo tayong panatilihin ang ating atensyon at ibalik ito sa ating focus kapag ito'y nalilihis. Hindi lamang ito tungkol sa pagpapakalma, kundi isang pagsasanay para sa isipan na nagpapahusay sa ating kakayahang mag-concentrate at manatiling naroroon sa kabila ng mga abala at hamon sa buhay. Isa pang mahalagang kasanayan ay ang mindful observation na maaaring i-apply sa kahit anong gawain sa araw-araw, ginagawang pagkakataon ito para sa mindfulness. Kung ikaw ay kumakain, naglalakad, o kahit gumagawa ng mga paulit-ulit na gawain, maaari mong pagsikapang maging lubos na naroroon, pinagmamasdan ang bawat aspeto ng karanasan ng may pagkamausisa at bukas na kalooban. Ito ay hindi lamang nagpapayaman sa mismong karanasan, kundi nagpapatatag din ng kakayahang manatiling kalmado at tumutugon ng maayos sa iba't ibang sitwasyon. Ang body scan meditation ay isa pang makapangyarihang teknik ng mindfulness na nagpapalalim ng ugnayan sa ating katawan at sa kasalukuyan. Sa maingat na pagdaan ng atensyon sa iba't ibang bahagi ng katawan, natututo tayong kilalanin at pakawalan ang mga tensyon o damdaming naipon sa katawan. Ang kasanayang ito ay nagpapahiwatig rin ng pananaw ng Stoicism ukol sa katawan na ito ay bahagi ng ating karanasan, ngunit hindi dapat umangkin ng labis na kapangyarihan sa ating makatuwirang isipan. Sa pagsasama ng mindfulness sa ating pakikisalamuha sa iba, maaari rin nating baguhin ang ating mga relasyon at komunikasyon. Sa pagiging lubos na naroroon sa pakikinig, pagmamasid, at pakikitungo ng walang paghusga, nabubuo natin ang mas malalim na pag-unawa at koneksyon sa kapwa. Ang kasanayang ito ay sumasalamin sa Stoic na pagpapahalaga sa empathy, ang pagkilalang ang iba rin ay mga makatuwirang nilalang na may kanikanyang pinagdaraanan. Sa pagyakap natin sa mga kasanayan sa mindfulness, tinatahak natin ang daang tinahak ng mga Stoic, isang landas tungo sa higit na kalinawan, katahimikan, at kahusayan sa ating mga pagkilos. Habang pinapalago natin ang presensya sa kasalukuyan, pinapanday natin ang mga kasangkapan upang tumugon sa mga hamon ng buhay ng may biyaya, karunungan, at paninindigan, isinasabuhay ang tunay na diwa ng Stoicism.
Ngayon, ilipat naman natin ang ating focus sa praktikal na aplikasyon ng ating bagong kaalaman sa mindfulness at karunungang Stoic. Ang layuning linangin ang isang pamumuhay kung saan ang maingat na pagtugon ay nananaig kaysa sa padalos-dalos na reaksyon. Ang paglalakbay patungo sa tugon kaysa reaksyon ay hindi basta pagpigil sa likas na damdamin. Sa halip, ito ay pagpapayaman sa ating pakikisalamuha sa buhay na nagpapahiwatig ng Stoic na bertud ng pamumuhay ng may sinadyang layunin at katuwirang pinanghahawakan. Upang maisabuhay ang mga prinsipyong tinalakay natin, mahalaga ang pagtatatag ng araw-araw na mga gawi na nagpapalalim ng sining ng pagtugon. Isipin mong ikaw ay nasa isang mahirap na sitwasyon, siguro'y may hindi pagkakaunawaan sa trabaho o isang biglaang kabiguan. Ang unang bugso ng damdamin ay maaaring magpakawala ng galit, pagkadismaya o takot. Ngunit ito na ang sandali upang gamitin ang ating Stoic na pagsasanay, huminto, at tingnan ang mas malawak na perspektibo. Magtanong, ano ang gagawin ng isang Stoic na pilosopo sa ganitong sitwasyon? Ang tanong na ito ay hindi pa anyaya upang itago ang damdamin, kundi isang imbitasyon upang gamitin muli ang ating katuwiran, suriin ang sitwasyon ng hindi bias, at hanapin ang tugon na pinakamakatutulong at kaayon ng ating mga prinsipyo. Hindi natin inaalis ang emosyon, kundi inaakay ang mga ito sa mas kapaki-pakinabang na direksyon. Halimbawa, sa halip na agad na sumagot sa isang nakakagalit na email, maaari kang maglakad sandali upang luminaw ang isip. O kaya'y tanungin ang sarili, ano ba talaga ang nagpapagalit sa akin? Ano ang ugat nito? Hindi lang ang ibabaw ng problema ang ating sinusuri, kundi ang pinakaugat nito. Sa bawat pagkakataon na pipiliin mong tumugon imbes na mag-react, pinapalalim mo ang iyong kakayahang makitungo sa buhay ng may pagninilay at paninindigan. Ito rin ay nagtitibay ng iyong emosyonal na katatagan at nagdadala ng mas malalim na katahimikan at kasiyahan sa loob. Bukod pa rito, kapag isinama mo ito sa iyong araw-araw na rutina, mas lalo nitong pinatitibay ang epekto sa iyong buhay. Simulan ang araw sa isang sandali ng pagninilay. Ano ang mga intensyon mo ngayong araw? Paalalahanan ang sarili na pipiliin mong tumugon ng may kabaitan at katuwiran. Magsagawa ng regular na journaling, balikan ang iyong mga tugon sa mga pangyayari, kilalanin ang mga tagumpay sa pagpili ng maingat na tugon, at matuto sa mga pagkakataong bumalik sa dating gawin ng reaktibong pag-ugali. At higit sa lahat, yakapin ang pag-isip ng tuloy-tuloy na pagkatuto, na bawat araw ay pagkakataon upang palalimin ang iyong pag-unawa at pagsasanay. Sa panatamong ito, hindi ka lamang gumagawa ng hakbang upang mabawasan ang stress o maiwasan ang alitan. Sa totoo'y pinipili mong mamuhay ng may layunin, alinsunod sa pinakamataas mong mga prinsipyo. At sa paggawa nito, nag-aambag ka sa isang mundo na mas mapagmatsyag, mahinahon, at makatao. Ang paglalakbay mula sa reaksyon patungo sa tugon ay tunay na nagpapabago ng buhay. Inaanyayahan tayo nito na makipag-ugnayan ng mas malalim hindi lamang sa ating sarili, kundi sa buong mundo sa paligid natin. Ito ang landas na nilakaran ng mga Stoic na may sipag, disiplina, at dedikasyon. At ngayon, sa patnubay ng kanilang karunungan, maaari rin nating tahakin ito, na may layuning harapin ang pabago-bagong takbo ng buhay ng may grasya, kapanatagan at katuwiran. Ang pinakadiwa ng ating paglalakbay ay hindi lang basta kontrolin ang ating damdamin sa ilang pagkakataon. Layunin nitong isama ang maingat na pagtugon sa kabuuan ng ating pamumuhay. Sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga prinsipyo ng Stoicism, pagtuon sa mga bagay na kaya nating kontrolin, pagkilos ng may katuwiran at paghahangad ng kabutihang asal o bertud. Pinapalakas natin ang ating kakayahan na harapin ang mga hamon ng buhay ng may layunin at kapanatagan.
Ang Stoic na inspirasyong landas ay nagtuturo sa atin na bawat sandali ay isang pagkakataon upang magsanay ng tugon imbes na reaksyon. Kahit gaano kaliit, mula sa mga simpleng inis, malalaking pagsubok, hanggang sa mahahalagang desisyon sa buhay, ang bawat isa ay pagkakataong maisabuhay ang Stoic na bertud ng karunungan, ang kakayahang unawain at piliin ang makatuwirang aksyon. Katapangan, ang lakas ng loob na harapin ang sakit o panganib ng may dignidad. Katarungan, ang pakikitungo sa iba ng patas at may malasakit. Pagtitimpi, ang kakayahang magpakahinahon sa gitna ng tukso o galit. Sa palagiang pagpili ng maingat na tugon, hindi lamang natin pinagyayaman ang sarili nating kabutihan, kundi nakakatulong din tayong hubugin ang isang mas mapagkalinga at mas maunawaing lipunan. Tandaan, ang paglalakbay patungo sa pagtugon imbes na reaksyon ay hindi natatapos. Ito ay tuloy-tuloy na proseso ng pagkatuto at paglago. Gaya ng mga Stoic, kailangan natin yakapin ang disiplina ng pagninilay sa sarili, regular na suriin ang ating mga kilos, isipin kung ano ang ating natutunan, at ayusin ang landas kung kinakailangan. Ang pangakong ito sa sariling pag-unlad ay hindi lamang naglalapit sa ating mga ideal, kundi may epekto rin sa ating mga relasyon, sa ating komunidad, at sa mas malawak na mundo. Habang nilalapitan na natin ang katapusan ng ating paglalakbay na ito, alalahanin. Bawat sandali ay isang pagpipilian. Isang pagkakataon upang isabuhay ang katahimikan, tibay, at karunungan ng Stoicism. Sa habing tinatahi ng ating buhay, ang ating mga tugon ay ang mga sinulid ng ating pagkatao, isinusulat ng may layunin at sinseridad. Ngayon, bago tayo maghiwalay, inaanyayahan kitang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay. Tumingin sa mga mungkahi ng mga video sa dulo ng screen, mga material na mas magpapalalim pa ng iyong pag-unawa sa sining ng mabuting pamumuhay. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Stoic Journal, at sa pagtanggap sa landas ng maingat na pagtugon kaysa padalos-dalos na reaksyon. Naway maging mas malinaw, mas makabuluhan, at mas mapayapa ang iyong landas pasulong.